Tapos, yung unang nag-interview sa kanya, nahuli pa ako. Ang aga kong nagpilik mata, ha, para sa'yo, ha? Kasi masarap lang sa pakiramdam, ang feeling maganda, pero nakakapagod din pala. So, Nakakapagod talaga yan. Magsalita ka lang dyan, okay lang kakain naman. ako. Okay lang naman ang feeling ng isang maganda pala. Kasi ngayon lang naman ako gumanda ng ganito. Nakakapagod, pero laban lang. Sa kabila ng At nandito tayo ngayon sa Pasay, dito sa Diwata Pares Overload. At ngayon, bukod sa titikman natin, ang kanyang makabagbagdamdaming Pares Overload sa halagang 100 pesos lang, may kanin ka pa na only. Aalamin natin lahat ng kasagutan sa mga tanong ng bayad. Sa mga tanong ng bayad, lumaki na ba talaga ang ulo ni Diwata dahil sobra na siyang sikat bigla? Hindi ba talaga siya namansin kapag walang binigay na regalo? Nako, ano ang sikreto ng kanyang Pares? Pila muna ako, ha? Pares kasi... Inaisip mo, bakit Pares? Ano, kasi Hindi diba, lugaw, hindi ano. ito kasi bago ko nag-start, nakita ko kasi talaga hindi man yung negosyong Pares dati sa mga kalsada. Eh, di ba kalsada naman ako galing? So, kaya ito yung naisip kong i-business kasi parang mas madali kapag Pares yung tininda mo, mas maraming bibili at saka pagkain siya. Eh, kung galing ka sa ilalim ng tulay at walang-wala ka, paano ka namahunan? Nag-start tayo ng 5,000 pesos na ito kung saan sahod ko ito nung construction worker ako. Kung tas may friend din ako na wala ng trabaho kasi dahil sa pandemic, ano naman siya, tigaluto. So dito ko na-adapt yung pagluluto ko sa kanya, tinuruan niya ako. Yung regular na Pares, hindi ito yun. Hindi. Paano mo naisip na ang rekado mo ay chicharon bulaklak at saka, ano ba? Lechon kawali. Lechon kawali. So ito na nga, dati kasi beef Paris talaga ako with beef mami. Kaya lang, sa lugar namin, sa sobrang dami na magpaparis, parang pare-parehas na lang kami ng tinda. Nag-isip ngayon ako ng kakaiba. Naisip ko yung overload. Actually dati yan, may kasama pang tuwalya yan, tapos balat ng baka o baboy ba yun? Ay, mga ganyan. Kaya tinawag ko siyang overload. Okay. Ngayon sabi ko sa halagang 100 pesos with only rice, parang lugi ako. Tinanggal ko ngayon yung ibang kasangkapan dyan. Ginawa ko lang 2 menu para 5 lugis only rice. So, lechon kawali niya lang natira sa kasi sarong bulaklak. So may kita ka naman. Sabi nila, paano pa kaya kumikita itong si Diwata? Napakamura. Ito naman, bari-bari lang. Hindi na ako naghahangad ng malaking kita. Ang importante dito, marami tayong napapakain na busog sila. Marami tayong natutulungan. Ako naman, kumita lang ng 500, 300. Matira, okay lang. Basta ma-shoulder ko lahat ng expenses ko. Masuldahan ko yung mga tao ko. Lahat ng mga expenses ko, mabayaran ko. Okay na yun sa akin. Eh, ang yaman mo na. Paano nangyaring yumaman ka? Hindi ako mayaman. Actually, yung pera ko, bigay lang ng mga mayayaman din. So, wala pa akong yaman, madam. Gumanda lang ako, pero hindi pa ako mayaman. Oo. Gusto ako. Ano ang bumubugbog sa'yo? Kasi di ba nabugbog na ako dati, yung nag-viral ako sa... Napatawad mo na? Wala na yun kasi actually yung isa nga nandito na sa akin, nagtatrabaho pang gabi. Sikat ka. Pumila po kami dito, ha. As in, naghintay po ako. Para matapos, yung unang nag-interview sa kanya, nahuli pa ako. Ang aga kong nagpilik mata, ha, para sa'yo, ha. Kasi masarap lang sa pakiramdam, ang feeling maganda, pero nakakapagod din pala. So, Nakakapagod talaga yan. Magsalita ka lang dyan, okay lang naman. Okay lang naman ang feeling ng isang maganda pala. Kasi ngayon lang naman ako gumanda ng ganito. Nakakapagod, pero laban lang. Sa kabila ng usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon. Hindi ka na daw namamansin kapag walang dalang regalo. Ang buwelta at depensa ni Diwata. Yes, construction worker ako dati. So ngayon, kaya ako nawala sa pag-construction kasi di ba nag-pandemic, bawal lahat naman sa trabaho. Correct. So may naipon akong 5,000 pesos na sweldo ko. Kaya yung pinuhunan ko ng sigarilyo, soft drinks lang muna yung mga tinda ko dati. Ganyan, tapos yun nga, medyo maging maganda naman at saka naging masinop ako yung kitaan doon. Mabuti hindi ka napunta sa masamang bisyo. Hindi naman. Oo. Hindi naman. O, sinubukan mo. Nasubukan ko na pero para hindi para pagpatuloy pa natin, wala namang magandang may tudulot yan. Totoo. Kasi nagninegosyo ka na. Wag na, hindi ba? Ka na. Ano ba yung usap-usapan na lumaki na daw ang ulo mo at mayabang ka na ngayon? Totoo. Ako naman talaga minsan, busy sa negosyo natin, di ba? Oo. Ang hinihiling ko lang naman, minsan bigyan niyo ako ng time para makapagtrabaho din, di ba? Oo. Kasi hindi naman pwedeng dyan na lang ako nakaharap sa camera Oo. ng buong maghapon kasi hindi ko na namamanage yung tindahan ko, napapabayaan ko Correct. na. Uy, thank you, Oo. Pinakain mo pa ako.
Ay, walang anuman, madam. Oo, salamat. Ang sinasabi kasi nila dati talagang madalas, pag hindi ko kilalang tao, hindi ko daw pinapansin. Hindi totoo yan. Sila madam kasi itong mga to, naka-schedule to. Correct. Diba? Correct. So ngayon kung gusto nyo naman ma-entertain ko na katulad kila madam, magpa-schedule kayo ng araw. Kasi di ba pagdating nyo dito, biglaan na lang tayo, tapos may ginagawa ako. Tama. Pag sinabi kong mamaya na, galit kayo, masama na ugali, nagbago na, huwag naman ganun. Pero kung yan ang gusto nyo, ay hindi ko naman kayo mapipigil doon kasi kayo yan. So, nakakarating sa'yo yung mga pambabash sa'yo na gano'n? Actually, yes. Kasi napapanood ko naman sila sa social media talaga. So, Okay. yun lang. Tapos, Basta- paano ka pumatol? Pumapatol ka? Minsan, pero pahapyaw lang. Kasi ang importante kasi sa akin, negosyo ko, hindi naman sila eh. Kasi alam mo ba, pag alam kong hindi naman makakatulong sa akin, hindi ko pinapatulan kasi mas focus ako sa negosyo ko. Kasi dati wala namang ganyan eh. Kasi at the end of the day, ako pa rin naman mag-aangat sa sarili ko, hindi naman din sila eh. Kasi imagine mo, nasa ilalim ako ng tulay, yung mga kahirapan ko, wala naman yung mga yan eh. Natulungan ba ako ng mga yan? Hindi naman, para intindihin ko sila ngayon. Totoo naman. At saka nagsikap ako ngayon, hindi ako nabuhay sa hingi-hingi. Mga sinasabi nyo, pag walang dala, o hindi kayo entertainin, nagsikap po ako. Tumayo ako sa sarili kong paa para makaangat ng konti sa buhay. Kaya wag niyo sa akin ipamukha na nanghihingi ako sa mga nagbibigay sa akin. Sila lang po yung nagbibigay sa akin, nagpasalamat din naman ako. Pero sasabihin niyo na parang umaasa ako sa hingi, hindi po totoo yan. Alam niyo po kung gaano ko kasipag. Ano bang pangalan mo? Diwata. Hindi, nakalimutan ko pangalan niya kasi ang sarap ng pares. Makakalimutan mo yung pangalan mo kasi masarap. Salamat, madam. Diwata nga pala, no? Okay, sige. So, yung bumugbog ba sa'yo, napatawad mo na? Wala na yun kasi actually yung isa nga nandito na sa akin, nagtatrabaho pang gabi. Totoo ba? Di ba, friend ko rin naman yan sila, kasama ko sa ilalim ng tulay. Pero okay na yun, sabi ko nga, lesson and learn. Lahat ng pagkakamali natin sa buhay, sana matutunan natin. Teka muna, yung isa pang binabash sa'yo na binigyan ka ng kotse, binigyan ka ng milyon, anong balak mong gawin doon? Actually, sinabi ko yung pera para for my future kasi plano ko talaga mag-expand pa ng Diwata Paris. Na binigay sa akin nung may-ari ng isang kumpanya ng sasakyan, ginagamit ko naman dito sa tindahan ko, pamalibalingke, service ko. So malaking bagay. Wala ngayon ang buhay. Yes naman, hindi naman maganda, pero kung hindi kami dati nakakabili ng ulam na halagang 100 pesos, ngayon nakakabili na kami, at saka nakakain na kami ng 3 times a day. Kung dati 1 day 1 eat lang kami kumain minsan, so ngayon na kumakain na kami ng tamang oras. So yun lang naman ang pinagkaiba. So wala kang balak na taasan ng konti yung presyo nito para naman medyo mas bumilis naman ang asenso? Actually, kung kaya, pinag-isipan ko pa nga eh. Pero sa ngayon, kasi mas sinatangkilik nila yung price ko, tapos Anderas may price of this. So, dyan lang muna. Pero pag dumating sa point talaga na hindi na kaya, bakit hindi natin taasan kahit man lang 5 piso? Pero sa ngayon, okay pa naman. So, gulang muna tayo. Kasi baka mamaya... Talaga, 5 piso talaga. Pwede naman, 5-10 taasan natin. Kasi magbubukas na rin ako ng bagong branch sa Quezon City. So, this 28, magsusok opening na ako. Isa pang branch ng Diwata Paris. Quezon City branch. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Ayaw, invite kita doon para sikat yung darating parisan ang araw, ako naman ang mangungutang sa'yo. Di ba? So ano ang gusto mo ngayon sabihin sa lahat ng kagaya mo na patuloy na nagsusumikap sa buhay? Ayan, sa lahat po na nangangarap na kagaya ko, ituloy-tuloy nyo lang kasi ang swerte sabi ko nga, dumarating na lang yan sa tao. Kung hindi pa para sa'yo ngayon, huwag ka lang sumuko kasi malay mo bukas, sa'yo naman dumating yung swerte. So, pagpatuloy nyo lang kung ano yung mga pangarap nyo, kung anong gusto nyo sa buhay, na wag lang kayo susuko sa laban ng buhay. Kasi malay nyo bukas, di ba, kayo naman yung swertihin. Ganun lang yan. Correct. Pag sumuko kayo, hindi natin sa inyo swerte, ganun sumuko kayo. So kung may pangarap kayo, sundin nyo na at tuloy lang ang laban. Kung nadapa kayo, bangon ulit, lalo nyo pang galingan. So yun lang. Yun lang, at kumain na tayo. Sige, kumain na po kayo, madam. Okay, teka muna. O, sino daw nagpapakilig sa'yo ngayon? Siyempre mga lalaki. Sino nga? Sino nga sa kanila? Marami yan. Marami. Ayan, isa pa tong naniligaw sa akin. Ay, lumiligaw talaga. Nako. Okay. Huwag mo silang gagastusan. Kaya nga ayaw ko muna, marami naniligaw ngayon, ayaw ko muna mag-boyfriend kasi nga, baka mamaya pag nag-boyfriend akong 2 lalaki, bukas wala na akong puhunan. Kaya gusto ko magpayaman muna, mag-ipon muna at bago mag-boyfriend kasi feeling ko, pag marami ka ng pera, mas maraming boyfriend. Correct. Kaya ngayon wala muna akong boyfriend, ano lang muna, tikim-tikim lang muna. So, kung binigyan ako ni Diwata ng pares, ako naman magbibigay sa kanya ng pares ng tsinelas! Palakpakan naman tayo dyan! Pares ng tsinelas!